DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mula Star City hanggang Malacanang, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Naranasan ko first hand kung ano yung ginagawang pambubuli ng China. Hindi lang po water cannon. Ilang beses kami kinat. No, yung paglayag namin na gano'n, ilang beses kinat dun sa harap ng Chinese militia at ng Chinese Coast Guard. At yun nga po, binangga po tayo. No? Binangga tayo ng Chinese Coast Guard. Naglabas sila ng press statement nila na tayo daw ang bumunggu sa kanila. Imposible po yun kasi napakaliit ng Unaizami, ang lalaki nila. Marami hong mga Chinese Coast Guard doon, pero mas maraming Chinese militia. So ang tumutok sa amin, 2 Chinese Coast Guard at 3 Chinese militia. Kaya dumami po yung mga barko doon dahil naghahanda rin sila doon sa ating Christmas convoy. Yun nga po na i-announce na dadaan doon sa Ayungin Shoal yung Christmas convoy natin. Kaya naghanda sila. For the first time nakita namin halos mahigit 100 na mga Chinese vessels ang nandun sa area. Pinaghahandaan po nila yung ating Christmas convoy. Na dapat po mas marami tayong mga Pilipino ang pumunta doon sa West Philippine Sea. Parati ko pong sinasabi na the name of the game is physical presence, effective presence in the area. Kung sino po yung nandyan, siya ang may control ng area. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. So long and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red one. Let's stop all the fight. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Mr. President, kumusta po kayo? Grabe itong nangyayari sa West Philippine Sea. Ano po, ha? Abay, ikaw naman dyan, Omet, ba't na sumasama dyan? Abay, personal po, mahabigan na naranasan na ating AFP Chief of Staff. General Romeo Browner ang pambubuli. Ayan. Abay, hindi na lang pambubuli ito, mahabigan, binomba na ng tubig. Kinata, binomba, tapos binangga pa. Diyos ko. Siguro dapat angatin mo na, Mr. President, yung hotline mo kay Xi Jinping. Kaya siguro ang kailangan natin dito, mahabigan, hindi pumako sa ganitong kantsawan o kaya tawag nito, girian. Siguro iwasan na natin yan. Mabutit yung grupo ng Akbayan. Itong Christmas convoy ng Atin Ito Movement. Abay, grupo na ito na Akbayan. Inares pala ito ni Senator Risa Ontiveros. Senator Risa, kasama ka rin ba dyan? Abay, back to base po, mahabigan nating Christmas convoy. Siguro daanin po natin sa mapayapang paraan yan. Ang ating mga leader ay makipag-usap dahil tayo po magiging kawawa. Ito naman, mahabigan, ang lilit ng mga bapor natin. Tatapatan ng malalaking barko ng China.
Meron pang dalawang worship. Ano ba yan? Yan, yellow and red one daw. So, ingat na lang po mga kaibigan, ingat na lang, ha? Siguro, ba't napaghandaan? Ba't yung paghandaan ng China? Ina-announce natin na yung Christmas convoy pupunta doon sa Ayungin Shoal. So, pag-usapan natin yung mamaya mga kaibigan, mga misis. Saan ba ito? Abay, Paskong Pasko. Pag-usapan na lang natin bigas sa Mr. President, ha? Abay, siguro yung, o nga pala, kung sa ating Pangulo Marcos, bibiyay pala ng Iloilo ngayon. Siguro, Mr. President, isama rin yung biyahe nyo sa bakit pumunta ng Japan? Pasyalan nyo rin na Mr. President ang Surigao del Sur na sinalanta ng malakas na lindol. At siyempre, mga biktima ng bombing dyan po sa Marawi City. Siguro yung biyahe sa Iloilo, Mr. President, although na maganda dahil may bigyan ng mga titulo ng lupa, ha? Ilan ba yung bibigyan ng titulo ng lupa ng Pangulong Marcos kasama ang Department of Agrarian Reform, 2,100 beneficiaries. Maganda yan, pero siguro puntahan din yung mga dapat puntahan, Mr. President. Birthday pala ngayon ni Congresswoman na Janet Garin ng Iloilo, ha? Abay, kaya ba pupunta ang Pangulong Marcos doon, ha? At opening pala ng 18th National Scout Jamboree. Boy Scout din ba ang Pangulong Marcos? Parang Jojo Binay. Ay, Mr. Vice President Jojo Binay, kumusta po kayo, ha? At siyempre po mga kaibigan, ha, abay tayo po napunta sa isang mall kahapon. Abay grabe, ha, ayan. Standby let, kumusta ang kalagayan ng Pangulong Marcos, ha? Alam po niyo mga kaibigan sa mga mall, ha? Abay butit aware din niya ating mga kababayan. Marami ang naka-face mask na, ha? Mayor Joy Belmonte, good morning po Mayor, ha? Kasi sa Quezon City in-announce na po ng ni Mayor Joy Belmonte, ha, na dapat ay maging ingat at kung maaari ay magsuot ng face mask sa mga mataong lugar dahil umabot na ng 25 o 27,000 mahigit ang mga tinamaan po ng COVID-19 mula December 4 hanggang December 7. Ayon kay Dr. Rolando Cruz, Chief ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, ha? Abay, paano nila nalaman? May mga nagpapacheck ba? Ayan. Anyway, ingat po tayo. Yung mga, ayan, katulad nating medyo inuubos, inisipon at, yung may mga lagnat. Ayan, ingat po tayo, ha? Kasi malamig ang panahon. Ayan, kaya medyo humihina po ang ating immune system. Sandali lamang dumahong tayo sa Malacanang. Alamin nga natin kung ano ang kalagayan ng Pangulong Marcos ngayon. Abay, magaling na ba siya, ha? Back to work na ba siya, ha? Abay, dapat lang, Mr. President, kasi last week ang tanong po natin makabayan nung magkaroon ng lindol sa Surigao del Sur at bombing sa MSU sa Marawi City. Ang tanong po nila, Mr. President, bagamat alam po nilang naka-isolate ka dahil may COVID-19 kayo, ang tanong pa natin makabayan, nasaan ang Pangulo? Ayan. Alamin natin kay Aris number 14, Let Narciso mula sa Malacanang. Baka to work na ba ang Commander-in-Chief, Pangulong Marcos? Pupunta rin ba sa West Philippine Sea? Ha? Magja-jetski ba siya? Magja-jetski. Aris number 14, let Narciso please come in. Good morning.
Good morning, Lakay. Biyaheng Iloilo agad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 5 araw na home isolation dahil sa COVID-19. Ayon sa Presidential Communications Office, may 2 schedule ang Pangulo sa Pasig City. Una ay ang pamamahagi ng lupa sa Agrarian Reform Beneficiaries at kasabay rin ito ang pamimigay ng farm machinery at iba pang gamit sa mga magsasakang benepisyaryo. Pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng National Scout Jamboree sa Iloilo. Ito ang unang public engagement ni PBBM matapos muling tamaan ng COVID-19 sa pangatlong pagkakataon. Pero Lakay, ang sabi nga ay magaling na ang presidente, COVID recovered ang Pangulo at kailangan niya lang magsuot pa ng face mask sa loob ng 10 araw pagkatapos niyang lumaya kahapon. Ba kailangan din mag-jogging-jogging ang presidente sa Malacanang grounds para lumakas ang kanyang resistensya. Mukhang kulang sa vitamin C. Pero sa palagay ko naman ay ginagawa yun ng presidente, Lakay. Ganun ba? At saka, maraming schedule lagi ang presidente. Pero yung pagpunta niya dapat, Lakay, dun sa, di ba nabanggit ko sa'yo last week na pupunta siya sa Surigao del Sur at sa Marawi. Pero yun nga, hindi yun natuloy nung araw na yon dahil kailangan niya nang mag-isolate. Yan siguro baka pwede niyang tuhugin. Kailangan din maramdaman niya ang kanyang presensya sa Surigao del Sur para kahit papano magumanda ba ang pampalubag loob sa mga sinalanta ng lindol at yung bombing sa Marawi. Lakay, ang sabi naman ng Malacanang ay puno ang schedule ng presidente ngayong mga susunod na araw. Sa West Philippines Sea, wala ba siyang balak pumunta ron? Wala namang binabanggit na ganyan, Lakay, pero ayan, may mga direktiba ang Commander-in-Chief sa Uniformed Services at yung naging pahayag niya, Lakay, bilang reaksyon dun sa mga insidente nitong weekend ay hindi natitinag ang Pilipinas dyan sa panghaharas ng China. At umalma ang Pangulong Marcos, ha? So itong pag-alaman niya ito, ano ang gagawin, ha? Abay, di na pinapansin yung ating diplomatic protest, ha? Abay, siguro may concrete na action din ating presidente. Bakit lang mag-usap sila ulit ng Pangulong Xi Jinping ng China? Ang binanggit niya, Lakay, ay hindi tumitigil yung kanyang komunikasyon sa National Security Council at sa Defense Department. So, yung mga detalye ng mga pakikipag-usap niyang yan ay hindi pwede kasing isa publiko, Lakay, basta't ang tinitiyak ng presidente may ginagawang mga hakbang ang pamahalaan. Ayan, siguro sa mapayapang paraan hindi pwede yung ganitong para tayong tawag doon medyo nang asar, ay hindi nang asar, hindi man nang asar, nang challenge, ayan, pupunta pa tayo doon, wala, tayo lang nagiging kawawa doon, although total, naipakita na natin yung ating protesta, naipakita natin sa buong mundo kung anong ginagawa ng China sa atin, siguro tama na yun, ayan, siguro sa pamagitan ng diplomatic na pamaraan ang gawin natin. Lakay, yun naman ang paulit-ulit na sinasabi din ng presidente na idadaan sa mapayapang pakikipag-usap din yung mga usapin na yan. Pero yung kanyang direktiba ay sa uniform services, Lakay, ay ituloy pa rin yung mga mission sa West Philippine Sea, pero ang bilin niya ay isa-alang-alang yung kaligtasan ng personnel. At saka huwag na magsasama ng kung ano pa para tayong talaga para nang asar. Ayan, siguro huwag na yun. Huwag nang payagan yung katulang Christmas convoy na naintindihan naman natin yan, pero naiparating natin yung mensahe natin tama na yan. Baka mamaya lalo pa tayo magkaroon ng problema. Okay. Actually, kung matatandaan mo yung unang reaction dyan ng National Security Council talaga, ayaw nila sana kasi nga baka ma-provoke daw yung China. Ayan. Pero eventually ay pinayagan din naman. Ina-announce pa natin, di inabangan na tayo, pupunta kayo rito, titigas na ulo ninyo, Napagandaan. Sinabi pa. Anyway, anong oras ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Iloilo ngayon, Miss Let? Alas 9 Lakay yung kanyang alas 9 ng umaga. Mamayang hapon yung kanyang schedule doon. At bibiyay pala ulit ang Pangulong Marcos sa Biyernes. Biyernes nga ba pupunta ng Magjaja Payuki?
Lakay, ngayong umaga ay mayroong pre-departure briefing ang Department of Foreign Affairs sa Malacanang. At kadalasan kasi kapag ganyan, kapag nagbibigay sila ng pre-departure, nauuna nilang binibrief si Presidente. So baka ngayong umaga ay yun ang kanyang schedule. Tapos mamaya yung pre-departure briefing naman sa Malacanang Press Corps. Ilang days ang kanyang biyahe sa China, Miss Let? Abangan natin mamaya, Lakay, kung ano yung kung ilang araw siya doon. ASEAN Summit Sa ba ulit? Japan, Lakay, Japan. Japan. ASEAN Summit ba ulit ito? Lakay, ASEAN, Japan. Ayan, at 3 days yata, 15, 16 o 4 days. 15 hanggang 18 ba? Anyway, sige, i-check mo mamaya. Malalaman natin mamaya kung ilang araw talaga yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ito si Lester Ciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. And so this is Christmas. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang. Mr. President, bago kayo bumiyahe, baka sabihin puro kayo biyahe ng biyahe. Abay, puntahan niyo muna po yung mga dapat nyong puntahan. Nakon po itong mga sinasalanta ng kalamidad, lindol, bombing. At siyempre po yung mga pangunahin nating domestic problems natin, Mr. President. Abay, grabe ito, ha? Abay, sampal sa inyo ito, Mr. President, pagka hindi napigilan dahil sinasabi ng bantay bigas. Itong grupo ni Kate Estabillo na baka daw po tumaas ng hanggang 60 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Abay, nasaan na yung 20 pesos, Mr. President, ha? Abay, nakalungkot. So, yan po ang natin pagtuunan ng pansin. At Secretary Francisco Chu Laurel. Abay, Mr. Secretary, abay, dapat po kayong kumilos din dyan. Pakitang gilasan ng konti. Nasaan na yung mga kadiwa, ha? Nasaan yung mga kadiwa center natin? Yusek Leocadio Sebastian, ang Undersecretary for Importation. Ayan. Yan ang mga dapat tutukan natin. Mapresyo pa ng bilihin po. Ayan, presyo ng kamatis. Nako, kawawa yung mga farmers natin sa Central Luzon at Mountain Province. Talagang wala na silang kinikita. Babalikan po natin ang mga reports. Standby, Grace. Andiyan na ba si Grace? O si Gracia muna, ha? Presyo ng kamatis muli na namang bumagsak ng 6 to 10 pesos kada kilo sa Nueva Vizcaya. RS number 25. Grace Vera Sansano, please come in. Gracia. Lakay, pumalo na ngayong umaga lang ito, latest presyo ng kamatis sa Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center. Ang halos, ito'y nasa 5 pesos hanggang 10 pesos kada kilo ng kamatis. At ayon nga ito, kay NVAT Manager na si Gilbert Cumilla, nagkasabay-sabay na naman ang dating ng mga kamatis na nagmula sa Nueva Vizcaya, dagdag pa ang galing sa Tinog sa Ifugao. Batay nga sa report, pumalo nitong nakalipas na 3 araw, halos araw-araw pare-pareho, nasa 130,000 kilo ng kamatis ang dumadating sa NVAT. Bagay na pinag-aalala ng maraming mga magsasaka ng kamatis dito nga sa Nueva Vizcaya. Bunsod nito, patuloy ang kanilang panawagan na sana'y matuloy na itong itinatayong food processing complex dito mismo sa loob ng NVAT. Bagamat naitayo na ito, pero ang kailangan na nga lamang ay yung BIPAD na certificate para makapag-operate ito. Makakatulong sana sa mga maraming naaani ng sabay-sabay dito sa bahaging ito ng Nueva Vizcaya, tulad ng paggawa ng juice at tomato sauce, gayon din ang sa dami ng kalamansi at maging sa dami ng mga itong kalabasa na naaani rito. Sa ngayon, anya, umaasa ang maraming magsasaka na magtutuloy na ngayong taon at magiging operational na itong processing complex na ito. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Muchas gracias, Grace Vera Sansano. Daming
Abay, pati dyan sa Divisoria, ha? Abay, kumusta ang presyo ng gulay naman dyan, boy? Abay, ano yung report ng 2x2 kanina? Abay, may mga ingat daw po sa pagkain ng sariwang gulay, mga misis, ha? Abay, may mga dumapo bang sakit, ha? Abay, yan pa naman ang gustong-gusto natin pagka yung mga vegetarian dyan, kailangan half cook yung gulay para masarap-sarap, di ba mga misis? Sandali lamang, Boy Gonzales mula sa Divisoria, ha? Abay, kumusta ang Divisoria ngayon, boy? Hindi ba malaglag ang karayom ng dami ng mga namimili ngayon? At siyempre, ingat po tayo sa mga mandurukot dyan, ha? At yung mga pulis natin sa Maynila, lalo yung mga naka-assign sa Tundo. O yung Corporal Kevin Pagdilaw, ha? Ayan, pakalat nyo yung mga kasama yung mga pulis dyan sa Divisoria ay dagukan kaagad yung mga mandurukot dyan. Abay, pati mga mandurukot, mga misis, mga salisigang, ha? Abay, may mga babae. Diyos ko po, mabagyan, ano ba naman ito? Dito na lang tayo sa good news sa mga misis, mga kuyang. At siyempre sa mga lovers, coffee lovers. Yung pumamahilig sa kape, Mr. Jimmy Serrato, kumusta? Merry Christmas. Abay, alam niyo ba na may twin pack na ang James 3+1 coffee mix? Ito may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Yan, kailangan natin ngayong Kapaskuhan, ngayong dumadami naman ang tinatamaan ng COVID. Ang James 3-in-1 coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman napakasarap magkape, kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o di ba? Tapos malamig. Ano pa ang hinintay po ninyo? Mag-James 3+1 coffee mix ka na. James 3+1 coffee mix twin pack, tulong para may plus ka sa life. Oras, Chief Justice Alexander Mundo, ha? Give love on a Christmas Day po sa mga Christmas Day sa mga taga-judiciary, ha? CJ, magkano ba ang malaki po ba ang bonus ng ating mga empleyado sa Supreme Court at lahat po ng mga taga-judiciary? Oras, ganap ng 8:30. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay. Good morning, Good everyone. morning. It's a happy Monday. Oh, ilang days before Christmas. Alam mo, Lakay, 14 days na lang. Wow, bilis na nga 14 panahon. days na lang, Pasko na. Bakit naman ganun? And Tatanda na naman tayo. you look gorgeous today. Ay, thank you, Lakay. Thank you so much. Ayan. At pinag-effortan ko talaga yung charot. Ikaw nga, Lakay, ang ganda kayo ng forma mo Ganda ba today. yan? Oh, ang Paminsan-minsan neat mo lang. tingnan. Very fresh. Siyempre, labadang champion yan. Kaya pala namumuti ka ginagay ko si Don Simeon Chu, ha? Sa paglalaba, abay kailangan maputi, makinis, malinis. Sandali lamang po, mahabigan, at alam po ninyo, ha? Abay, naku, Mayor Joy Beltran. Ay, Joy Beltran. Joy Belmonte, ha? Abay, yung baka mabola po tayo ng a friend sa company ba yan? O Swiss company ba yan? Ano ba yun, Lakay? Abay, magtatayo daw ng cable car dito sa may Marikina River ba? Pasig River ba yan? Abay, pag-isipan nyo mabuti, baka mamaya ay makuha tayo sa sales stock dyan. Sa marketing strategy na, Lakay. Itong pag-usapan natin, mahabigan, mabuti nga't eto pala, ha? Abay, yung tinatawag na King of the Road.
Nasa ating linya mabigan ng founder at CEO ng Francisco Motors Corporation. Abay, kesa kung ano-anong aircon nga na minibus, modern jeepney daw. Baka mamaya, ayun nga, isang taon, bulok na, nasisira na kaagad. Yung mga ganito lakay, kaysa di ba pinupush natin yung sa jeepney modernization program natin. At saka sariling atin, yung mga kumpanyang sariling atin ang tulungan muna bago ang iba, bago tayo mangumisyon. Support and love local. Ayan, alamin nga natin kay Mr. Elmer Francisco. Nasa ating linya po mabigan ang founder and CEO ng Francisco Motors. Mr. Francisco, sir, magandang umaga po sa inyo. Nawala yata si Mr. Francisco. Ayan. Mr. Francisco, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Lakay Deo and Elaine. Ayan, good morning, Sir Elmer. Na-insecure tuloy ko sa boses. Parang broadcaster itong si Mr. Francisco. Buong boses buong boses. Ayan. Huwag lang pakakantahin. Huwag lang pakakantahin. Ayan. At Lakay, napansin ko agad ang kanyang background. Oo nga, ayan. Anyway, Mr. Francisco, sir, teka muna, yung unang nagtayo po ng Francisco Motors, tatay nyo o lolo pa po ninyo? Lolo sa tuhod. Lolo sa tuhod. Tatay ko, pati dalawang kapatid niya. Ganun po ba? Ayan, oo. 1947 yan, 1947. So, 77 years na. Ayan, naku, tama-tama po, Mr. Francisco, kasi itong mga grupo ng jeepney drivers na sa transportation na Sister Ella, abay mukhang may malaking gagawin silang pagkilos itong katapusan ng Disyembre dahil magtatapos na yung kanilang mga franchise. Anyway, Mr. Francisco, sir, bakit ba hindi pinapansin itong gawa ng Francisco Motors, itong mga lokal? Di ba nagkasundo na kayo noon sa LTFRB na tangkilikin o kaya subukan ang mga gawang Pinoy katulad ng Francisco Motors, Mr. Francisco, sir? Opo, dahil ang naman natin, ang ating merkado ay tinatawag na free market, di ba? So, in short, pwede naman maski sino, basta papasa sa Philippine National Standards, pwede naman magbenta ng jeepney. Ang problema lang naman talaga ang mga binebenta nila dun sa tabi-tabi, hindi naman tunay na jeepney. Minibus yun. Yung mga binibenta nila, di naman yung jeep. So, ang nangyari dyan, nag-launch tayo ng electric jeepney natin nung 2018. Diba? So, ang ginagawa natin, humihingi tayo ng suporta galing sa gobyerno. Humingi tayo ng mga fixed investments, pati mga subsidies, para mapababa natin yung presyo. Dahil tunay namang napakamahal yung mga modernized na tinatawag na units, yung mga minibus, na umaabot ng mahigit 2 milyon hanggang 3 milyon. Wow. So, gumawa tayo ng yung sariling atin, na pinapababa natin ang pinapababa yung presyo. Napakaganda naman dahil na-achieve natin yung tinatawag na economies of scale. Kasi pag Lakay Deo, kapag gumawa ka ng 1,000 jeepney, mas mahal yun kaysa gagawa ka ng 100,000 jeepney. Dahil ang mahal ng ng mga materyales sa mga pyesa. Pero pag marami kang gagawin, mass production, mapapababa mo talaga yung presyo ng jeep natin. So ngayon ako, napagod na rin ako sa kakausap sa gobyerno para humingi ng tulong, di ba? So gumawa naman tayo ng sarili natin mga hakbang para matulungan natin yung makasamahan natin sa industriya, mga operators at drivers ng jeepney, at mababa natin yung presyo ng bagong Francisco jeepney. So ngayon, tong ganitong jeepney, pasado yan sa Philippine National Standards. Makakatayo ka na sa loob, di ka na nakayuko. Diba? Tapos kaya ng 30 passengers. So 11-11 yung magkabilang side na nakaupo. So 22 yung nakaupo. Then kayang 8 na nakatayo sa loob. Then kaya din ng yung PWD, yung wheelchair na passenger. Meron yung built-in ramp sa likod sa mga kasakay. So alam na rin ng mga kasamahan natin sa industriya na kapag Francisco yung jeepney, siguradong pang matanggalan yan at matibay. Dahil yung gamit nila ngayon, nagawa ng Francisco Motor 40-50 years ago,
hanggang ngayon tumatakbo pa. Kesa yung mga Totoo mini yan. bus na nandyan na bago, 3 taon pa lang, bulok na. Di ba? So, ayun ang ayun ang issue. Ayan. So, Mr. Francisco, sir, kung ang mga modern jeepney na inimport natin from China ay umaabot ng hanggang 3 million ang presyo pala niyan. Itong lokal na gawa po ng Francisco Motors, magkano po yan isang unit, Mr. Francisco, sir? Presyo Ilocano ba yan? Maski noon pa sinasabi ko sa mga kababayan natin na pilit natin ibinababa yung presyo. So nag-anunsyo ako nung araw ni Bonifacio. Dahil sabi nga ng mga kasama natin sa transport, sugod mga kapatid, di ba? So ang presyo natin ay 985,000 lang para sa unang, lalo na para sa unang 1,000 units ng Francisco Jeepney. So yan ang kinocommit natin at least for the first 1,000 units. So, pero, 985,000. Opo. Sir Elmer Francisco, sir, after po nitong first 1,000 na ma-avail na, magkano na po ang magiging regular price ng isang unit? Tataas yan ng bahagya. But of course, sinisikap natin na mapanatili yung presyong yan sa ganyang presyo. At ito po ba ay Euro compliant ba? May mga tinatawag silang ganyan na Mr. Francisco, sir? Hindi na lakay Deo dahil wala nang diesel engine to kasi Euro compliance sa sa diesel. So ito ay full electric. So walang emission yan. Electric car pala ito, electric jeepney pala. Electric jeepney. So it's over and above the requirement na na hinihiling ng gobyerno dahil wala yang emission. Sino pa humahadlang? Bakit ayaw subukan na tangkilikin ang gawang Pinoy, gawang Francisco Motors, Mr. Francisco, sir? Ngayon, wala nang humahadlang dahil ang mga kasama natin, mga operator ay nag-o-ordera na. Oh, good. Dahil nung nilabas natin yan, humingi tayo ng mga letters of intent galing sa mga natin truck operatives, pati sa mga individual na operators. Ang nag-submit ay 37,500 units ang ang interesado. Wow. So tinatanggap natin ngayon ang unang 1,000 na unit. So nag-order na sila. Nag-meeting na kami ng sa Zoom nung Bonifacio Day. Then mamayang gabi merong uling pagpupulong kasama ng mga transport groups mamaya 9:00 ng gabi via Zoom din. Ayun. So, as of now po, Sir Elmer Francisco, sir, wala pa naman tayong tumatakbong electric jeep na gawa ng Francisco Motors. Kailan po natin ina-expect na mayroon nang makikitang Francisco Motors na jeep na electric na tatakbo? Itong yung first 1,000 units, magsisimula tayo mag-roll out niya ng second quarter ng 2024. Then, dire-diretso na yan by batch. Ang plano natin kasi ay meron tayong 10-year plan na tinatawag. Sa loob ng 10 taon, gagawa tayo ng 250,000 na jeepney, na electric jeepney. So, 25,000 per year yon. Dahil ang ang order natin ngayon ay 37,500 na. Hindi natin kayang i-deliver yun na isang buong taon. So, talagang it will take time. Ayun. Sir, may enough ba tayong yung pagdating sa pag-charge Unit. naman po, yung charging itong ating mga electric jeepney? Pwede bang charge sa bahay yan? 220, kaya ba yan? Pwede namang mag-charge sa bahay pero ang lahat ng lugar kung saan tayo magde-deploy ng electric na Francisco Jeepney, ang Francisco Motor magse-set up ng mga charging stations doon sa mga ruta na merong mga Francisco Jeepney. Kasi syempre mas maganda pa rin sa charging station dahil unang-una fast charger yan, mas mabilis. Kung 20% to 80% nung battery, 20% na yung battery, hanggang 80%, 20 to 30 minutes lang yung charging nun. Kung sa bahay ka mag-charge, masyado matagal. Diba? Kung ipapagod sa 220. Pero kung sa charging station, 20 to 30 minutes lang, then mas mura pa yung cost of charging. Kasi wholesale yung kuryente. Ayan. So, at least aprobado na pala ito ng DOTR, Mr. Soria, sir? Francisco, sir? Lakay Deo kasi sabi nga natin wala pang Department of Transportation, may Francisco Motors na. So
Oo, so lahat yan, mas alam siguro natin kung anong pupwede sa jeepney kesa sa DOTR. Oo, tsaka mga Francisco Motors, mga saraw ng araw, mga Melford Motors, pagka ang pyesa yata yan, pwede ang Toyota, Mitsubishi, Isuzu. Sabi nga nila, basta Francisco daw ang jeepney, maski sa butika, makakabili ka ng pyesa. Ayan. So ano po ang mga pyesa nito, Mr. Yes, sir. Gumawa tayo ng natin ng sarili nating social media platform. Ang pangalan niya ay Jeepney. So sa Jeepney, or ang website niya jeepney.io. So diyan nagsa-sign up yung mga natin transport groups, pati yung mga pasahero. Kasi meron tayong tinatawag din na Unli Rides program. Okay. Itong Unli Rides program na to, makakatipid ang mga natin, mga pasahero natin. Dahil ang bayad nila hindi na yung kada sakay. Ang bayad nila ay like halimbawa isang buong araw, maski ilang beses sila sumakay pwede. Or kung isang buwan, maski ilang beses sila sumakay pwede. Parang yan kung sa cellphone may unli text o unli call. Dito sa Francisco Motor, meron din tayong Unli Rides na program. Makakatulong yan sa mga operator natin, sa drivers, pati lalo na makakatipid yung mga pasahero. Baka pwede nga sa pintuan ng Francisco Motors, yung tinatap na card, ang tawag doon, parang sa MRT, Beep card. Beep card. Meron tayong automated fare collection system na tap na lang yung card or yung QR code sa cellphone mo para sa sakay. Pero hindi ka na yung bayad ng bayad kada sakay. Para hindi na mahirap. Ito yung modernized na talaga, Lakay. Ayan. Tapos may rampa yan, may built-in ramp yan sa likod para sa wheelchair passenger. So, PWD friendly. PWD friendly. Ayan. So, ulitin na natin, Mr. Francisco Sir, baka mamaya yung mga gustong bumili. Kasi baka mamaya hindi aprobado ng LTO, LTFRB, baka pag-register ko, hindi payagan. Okay na po ba ito sa LTFRB, LTO, DOTR, Mr. Francisco Sir? Opo, hindi kayo magkakaproblema. Buti naman. Ayan. Kasi yan ang worry natin. Kasi ito ang pinaglalaban namin nung araw. Kasi may agreement na kayo pero parang hindi i-promote ng ng gobyerno itong gawang atin. Alam naman natin kung bakit. Diba? So, hindi na natin kailangan pag-usapan pa. Importante ngayon, ang importante ngayon ang mga operator natin at mga driver, diretso na sila sa Francisco Motor. So, mawawala na yung pangamba nila na baka merong mga commissioner dyan. Ayun. Kasi pagka may ganon, mawawala na yung mga ganong pangamba nila dahil diretso sila sa Francisco Motor. Walang patong Tinanggal sir. Ayan. Tinanggal natin mga middleman, mga showroom, mga ganyan. Ipapamura natin. Teka muna, Mr. Francisco Sir, ayan, kayo po ang sikat. Kumusta po yung mga competitor nyo nung araw, yung Saraw Motors at saka Melford? Gumagawa din po ba sila ulit ng ganito katulad sa inyo? Hindi ko lang masabi kung kung gumagawa sila ng mga ganito. Pero para sa akin, basta kapwa natin Pilipino, makikipagtulungan tayo. Okay, yun ang maganda. Yun maganda. Sariling sana Lakay pagbigyan ng gobyerno itong ating... At saka hindi lang yan, Sister El, yung employment, ilang manggagawa po ang ma-employ ninyo, Mr. Francisco Sir, dito sa inyong paggawa uli ng Francisco Motors Jeepney? Marami dahil alam mo ang galing tayo sa Las Piñas yung dating planta natin. Inililipat natin sa Camarines Norte. Kasi meron tayo the Special Economic Zone na tinatawag sa lugar nila Governor Dong Padilla. Ang special economic zone yon, makaka-avail tayo ng mga ng mga fiscal and non-fiscal incentives mula sa PESA or sa Philippine Economic Zone Authority. Makakadikha tayo ng napakaraming trabaho, libu-libong direct na employment na trabaho. Actually, ang tinitingnan namin, ang projection namin ni Governor Padilla, aabot tayo ng hanggang mga 30,000 jobs. Wow. Ang ma-generate niyan directly. Then, indirectly, milyon-milyong trabaho. Bakit? Dahil merong indirect jobs na makakreate to. Dahil kada piyesa ng jeep, industriya yan kada ilaw, kada tornilyo, kada upholstery, kada salamin, lahat yan industriya or negosyo. So, merong mga
kanya na mag-hire din ng maraming tao para sa mga pyesa nitong jeepney. So, meron yung multiplier effect na tinatawag. Okay. Mr. Francisco, sir, maraming salamat po at congratulations sa wakas. Thank you, sir. Makita natin muli ang mga gawang Pinoy. Hindi mawala ang king of the road. Ayan, ang mga jeepneys. Thank you very much, sir, and good morning. Thank you. Salamat, Lakay Deo. Elaine. Thank you, salamat sir. po. Merry Christmas po. Mga kaibigan, Mr. Elmer Francisco, founder and CEO ng Francisco Motor Corporation. Tagal na pala nilalakay 77 years. Oo, bata pa ako Francisco Motors na yan, Sarao Motors ha. Yung mga sikat, Melford Motors, yung gawa naman ng Rizal ha. So yan po mga kaibigan. Ayan Mr. President, isulong natin ito ha. Secretary Jimmy Bautista ng DOTR ha. Huwag niyong gagayan dating secretary. Promote yung made in China na modern jeepney na kamahal-mahal. Tapos after 3 years. After 2 years, bulok na. Ayan, wala ng pyesa. Ayan, tangkilikin natin ang sariling atin. Makakatulong pa tayo sa ating ekonomiya. Tsaka Lakay, hello, galing ng mga Pilipino. Hindi ba natin susuportahan? Yes. At kita naman natin, matibay talaga. Biro mo, buhay pa ang lolo mo ilang dekada nang tumatakbo sa kalsada andyan pa rin ang mga jeepney natin. Babalikan natin ang ilang pang mga reports. Standby Edniel, si Edniel ba? Si Christian yan. Standby Boy Gonzales para sa mga mamimili ng sa Divisoria ha. Standby Boy Gonzales. Standby, sino isang naka-standby Lotto King? Si Edniel Parosa ba yan? Ayan si Edniel Lakay. Edniel, ayan. Standby sa ating mga reports. Dito muna tayo sa natuklasan na aking bubit. Abay malaking tulong sa gastusin natin mga Pinoy sa gamot at may kakarangal pa nating lahat. Dahil ayon sa aking bubit, abay ang Rhea Generics ay pinili makapartner ng mga kilalang international pharma experts dito po sa Pinas. Di ba? Nakaka-proud. Parang jeepney lang natin yan ha? Naka-proud po mga kaibigan. Pareho active ingredients ng branded at mga generics. Pero iba ang kalidad ng pagkakagawa. Ang Rhea Generics ay hindi basta generics. Ang Rhea Generics ay gawang branded yan. Dahil gawa ang Rhea Generics ng mga world-class pharma partners tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Kamakasiguro na ang Rhea Generics ay tunay na world class sa tunay na abot kayang halaga. Ang katunayan, tatak Rhea at tatak ng world class pharma. Sa box magkasama yan. Hanapin sa box ang tatak ng world class pharma. Kaya payo po na aking bubit, Pilipinas. May reseta ka? Tara na sa Mercury Drug. Nandun din ang world-class Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Mr. Cesar ng Toyota Alabang, kumusta ang Sarao Motors? Ayan. Hello, Boss Cesar. Kumpara niya may-ari dyan yung Sarao Motors Ayan. Dati, operator din ng Sarao Motors din si Mr. Cesar. Talaga, Lakay. Alam mo, Lakay, ang dami nagre-react dito at nag-a-agree na talaga namang suportahan natin itong Francisco Motors na gumagawa na ng modernized jeep na electric na. Sariling atin yan. Mura na, matibay pa. At may bibili daw, Lakay. 10 daw agad. Okay, tamo. Oras, Sister L. It's 8:56. Oras, Sister L. Alas 9 na. Standby sa ating mga reports. Standby Boy Gonzales mula sa Divisoria. Standby Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo. Ha? Abay, di ba nakaprovoke yung ginawa ni General Ometa Browner? Ha?
Grabe lakay, ano? Sunod-sunod tayo ng China nung Sabado, tapos Linggo. At Tapos, saka nakatakot dyan worship na ng pinapantapat sa lakay. maliliit nating vapor. Alam mo, lakay, kawawa yung pinapanood ko nung Sabado, yung namimigay na, yung BFAR. Yung BFAR, yung namimigay ng ayuda sa ating mga yung Christmas mangingisda. convoy. Iba to lakay, yung sa iba pa BFAR yan? muna. Aha. Kasi nung Sabado lakay, yung BFAR, namimigay sila ng mga krudo, tsaka mga ayuda, pa Christmas. Saan? Christmas gift sa ating mga mangingisda, dyan sa may Baho di Masinloc. Sa may Sambales. Oo. Tapos lakay, naku, nakakaloka lakay. Bakit? Pinuba ng tubig. Tapos Aba? meron pang, alam mo habang umiikot yung speedboat natin na may dalawang sakay, meron silang pantapat, 5 ang sakay. Alang Kasi na-shadow nila lahat ng meron tayong video Ewan ko nga ba itong mga Chinese na to? Yan yung Sabado lakay. Tapos nung Linggo, inulit nila, BRP Sierra Madre naman. Yun ito ng resupply mission. Yun yung grupo na ni General Browner. Oo, na siya mismo nakaranas ng pambobomba. Binangga pa yung kanilang vapor. Nakakaloka lakay. Ay, ba talaga itong China to na... Tahasan na lakay. Oo, grabe na ito, ha? Na mahabigan na kalungkot. Ayan lakay. Ito yung sa... Ito ba yun mismo? Yung kila General Browner lakay. Yan, yung parang binomba. pares kasi yung eksena nung at sa saka, malungkot yan, pinaikutan, magkabilang vapor ng China, ha? Binomba ng tubig yung mga sakyan natin. Parang ganyan na ganyan din lakay nung Sabado. Pero ang nakakalungkot doon lakay, yung mga mangingisda, habang binobomba yung barko ng BFAR, yung mga mangingisda nasa tubig lang, nandun sila, paikot-ikot din yung mga bangka nila. Talaga. Kasi kumukuha sila ng ayuda. Mahabigan ni Ewa ba kung anong dapat natin gawin dito, ha? Kung dali natin sa United Nations to, may mangyayari ba? Nakakagalit lakay, no? Yung makita mo na ganyan ang sitwasyon. Sinabi mo, ha? Kaya sabi, bunilta na 10 jeep ng Francisco Motors. Akala ko lakay, sabi dito nung Sabado ni Kuya Barak, si Kuya Barak, isa sa mga technician natin, sabi niya, papadalhan niya daw ng mga mangkukulam. Pwede bang kulamin na mga yan? Kulamin na lang daw. Sandali nga lang. Ayan, alamin nga natin ang para sa mga mamimili ng Divisoria. Ano ang situation sa Divisoria ngayon? Alamin natin lakay. Naubos na ba yung mga mandurukot dyan na mga salisin na kababaihan pa? Mga pickpocket. Mga kababaihan po, mahibigan, nakakalungkot. Anong tsaka klase? Tsaka lakay yung mga salisi, di ba? Yung pati paninda pinapatos. Binili. Binili. Ayan, ilapag mo na ganyan pagka di ka nakalingat ka. Kukunin na nila. Grabe naman. Pero alamin natin, lakay, nandyan yata si Boy sa may mga gulayan na. Yung presyo ng mga gulay, alamin natin dyan sa Divisoria ngayong holiday season. At Boy, kumusta ang presyo ng mga prutas dyan? Yun yung isa din sa, kasi diba lakay, kapag ka New Year, madalas yung mga bilog-bilog hinahanda natin. Yung grapes, peras, at saka yung orange, apple, yung kiat-kiat. Yung maliit na orange, tamis kaya nun. Anak ng pongkan tawag ko doon. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Divisoria. Nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy. Mr. L. Lakay Deo. Lakay Deo, maniniwala ka ba na may snatcher ng gulay? Ha? Sa Divisoria. Snatcher ng gulay? Pati gulay... dumidekwat? Pati gulay inuumit? Pero kasi ako rin minsan nakita ko, yung nagsasolvent si bata Yung namili na lola, imisigaw. Yung pala, inisnat, inablot ng bata, yung kanyang biniling sibuyas. Alam. Nagabulan sila. Meron din pala rito sa Divisoria, sa Tondo side. Kaya ingat na, siyempre, yung mga namibili ng gulay sa Divisoria. Murang-murang repolyo, ilang taon yung bata at ilang taon si Lola? Pambirang bata yan, Diyos ko, nasa naman magulang yan? Nasa 15 anyos na yung bata Nung binatilyo na pala Nahuli. Siya mahuli lakay. Hindi lakay. Nung malapit siyang mahabol na matanda, tinapon niya yung gulay, kaya nagkalat sa kalsada. Yun yung at tawag nga niya lakay, snatcher ang gulay. Walang yan naman Ano yung inagawa na matandang babae, lalaki? Sibuyas daw. Matandang babae lakay. Kaya ang nangyayari, sabi ng mga vendor, kahit yung kanilang mga paninda, kaya kinukuha basta-basta ng
ng mga batang simisinghot ng solvent, lalo na pag madaling araw sa Divisoria. May mga solvent boys dyan. Sino ba ang precinct commander dyan sa Tondo, sa may Divisoria? Abay siguro dapat magpaharat ng maraming pulis saka mga detective dyan. Yung mga detective ang tawag ng araw niyan eh. Detective ang tawag sa kanila noon. Pero laki ngayon ay marami kasi tao ngayon, lalo na sa Binondo side, yung mga namimili ng mga pangregalo. Nagpunta ako kanina umaga lakay dito sa Gulayan, sa Ibaw Street, sa Divisoria, Tondo side. At ang nakita kong mura lakay, yung repolyo, 18 pesos, 18 piso ang kada kilo. Merong 50 pesos, merong halagang 25 pesos ang kada kilo ng repolyo. Ayon sa mga vendor, oversupply. Ay ibig sabihin lakay, ilang linggo na silang marami supply. Kaya mababa ang presyo. Kaya mababa ang presyo ngayon. Kaya mababa ang presyo. Hindi maganda. Maganda nga lakay. Kaya nga pwede ka nang mag-stock hanggang bagong taon. Ang presyo naman lakay ng kamatis. Kamatis ay nasa 35 hanggang 40 pesos. Akala ko 10 pesos na lang. Wala. Sabi ni Grace, yun daw galing sa sa Nueva Vizcaya, 6 to 10 pesos kada kilo. Oo. Nakay may gasolina pa mula sa Nueva Vizcaya. Baka ipinatong na nila. Kaya yung mga biyahero, siyempre, na sa Divisoria, meron na silang tubo dyan sa pagkabiniyahin na yung mga gulay. Ang Pechay Baguio ay nasa 35 pesos. Ayon nga sa mga vendor na kausap ko, oversupply, mga ilang linggo na raw silang oversupply ng repolyo. Kaya ang halaga ay nagiging 25, 20 pesos hanggang 25 pesos ang kada kilo ng repolyo. Ang presyo naman ng bell pepper na dati ay nasa halagang 100 megit, 150 hanggang 200. Ang bell pepper lang medyo mura na ngayon ang bell pepper. Ang kada kilo ay 60 pesos. Ang kilo ng hanggang 70 pesos ang kada kilo ng bell pepper. Ang patatas nasa 80, may 100 piso ang kada kilo. Sayote nasa 25 pesos naman ang presyo ng sayote. Yung siling panigang, ang halaga na 40 hanggang 55 pesos ang kada kilo. Yung sitaw, meron 25 pesos kada tali. Ang siling labuyo, nasa 30 pesos na lang ang kada 1/4. Ibig sabihin, nasa 1 kilo, nasa halagang 60 pesos. Ang talong, 40 pesos. Ang palaya, nasa 30 pesos. Maging yung ibang, ang mataas na medyo, yung patatas. Marami na nga yung mura ang benta ng mga gulay dito sa area ng Divisoria. Yan pa rin ang sitwasyon dahil sa magandang ang gusto malaman ni Malu Cabral, presyo daw ng hamon, ayan, at saka keso de bola, magkakano daw dyan? Lakay, wala rito, pupuntahan ko yan. Ganun ba? Sa may Quiapo ba yan? Oo, lakay, yung masarap na, tumaas ka ng 20 pesos pero talaga marami pa rin mamimili. Lalo na ngayon, bago mag-Pasko at bagong taon, yung presyo ng ham. Ito, pinakamasarap na ham, lakay. Sa may Carlos Palangka. Tangitin ko na, lakay. Anong pangalan? Talaga naman dinadayo yan. Anong pangalan? Ang pangalan ay Excelente. Yung Excelente Hindi ako naniniwala dyan. Boy, hindi kami maniniwala talaga. Lakay, ang tabayan naman lakay, maniniwala ka pagka nagpunta ako dyan. Ganun ba? Boy, antayin namin yan Okay, maraming salamat, Boy G. Okay, yan na Nining Lakay Deo ng Sister L mula dito sa Divisoria. Mag-ingat po ang mga namimili dahil sa maraming tao sinasamantala naman. Teka, ng mga sino ba ang direktor ng Manila Police District ngayon, MPD? Si Colonel Arnold Tomas Ibay. Ayan, Colonel Ibay. Colonel Ibay, kuyang sir, abay dapat
Pakalat ka na maraming detective dyan sa Divisoria. Pakipostehan nga at sa kawawa Quiapo. din naman yung ating mga vendor. Walang yung mga batang, yung mga solvent boys, pati lola ay inaagawan pa ng sibuyas. Yun. Okay, maraming salamat, boy. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, si Sir Ray, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Boy G. Ayan, buti lang, sibuyas lang yung inistas ng bata, ha? Baka mamaya, dinukunta pa yung perang nasa Brani Lola. Ayan. Siguro lang. Of Mike ka, Sister L. Nakakalungkot lakay yung sa paunti-unti. Di ba yung mga ganyan, paunti-unting kuha? Baka malugi naman yung ating mga tendera, di ba? Hindi, yung namimili nga ang ini-snatch si Lola nga, di ba, namili ng sibuyas. Ayan, inagaw yung kanyang sibuyas. Snatcher ng gulay. Oo. Alakay, may iba yung hindi mo ba alam yung yung kumukuha doon sa paninda? Yung dadaan, tapos gumagano. Diba yung mga ganun lakay? Meron mga ganyan. Nakatipid. Muna Divisoria, punta tayo ng Campo Aguinaldo. Puntahan natin lakay ang Camp Aguinaldo dahil si General Romeo Browner umaasang hindi magdudulot ng karagdagang tensyon ang personal na pagbisita sa BRP Sierra Madre. Dami nagulat doon na pati pala siya kasama doon sa nagpunta doon, binomba. Binomba ng tubig. Nakakaloka. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister Ella, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang serbisyo at sakripisyo ng mga sundalo nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Yan ang mensaheng bitbit ni Armed Forces Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. sa mga tauhang personal niya ng binisita sa delikadong rotation and resupply mission. Ayon sa pamunuan ng AFP, pinabot ng Presidente ang pahayag bilang Christmas message sa mga sundalong nakabudil fight ni Bronner. Sa panayam kanina ng DZRH, ikinayento ni Bronner na sakay siya ng supply boat unay sa Mayuan na binangga at winaterkara ng China Coast Guard bago makarating sa naval outpost ng Pilipinas. Hindi naman siya nagpakilala para makita at personal niyang maranasan ang pambubuli ng nasabing lahi sa paligid ng Ayungin Shoal. Sa iwalay namang pahayag sa mga reporter ngayong umaga, sinabi ni Bronner na umaasa siyang hindi magdudulot ng karagdagan pang tensyon ang kanyang personal na pagbisita sa lugar. Dinayagan naman na siya at Presidente na magpunta sa Ayungin Shoal, pero kwento ni Bronner, walang ideya ang Pangulo. Sumakay siya sa supply boat unay sa Mayuan kung saan siya nagpalipas din ng halos magdamag. Hindi raw natakot si Bronner pero nagalit naman siya na makita ang ginawa ng China, bagay na pag-uusapan pa nila ang National Security Council kung ano ang magiging implikasyon sa hinaharap. Mamaya lakay nakatakdang magbigay ng pahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea Affairs kasama nga ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine Coast Guard kung ano ang magiging susunod na hakbang ng ating bansa. Matapos ang ulit-ulit ng ganitong klaseng insidente kung saan isa doon sa mga nakaranas ng personal o ng pagbangga ng China ay mismong hepe ng sagatahang lakas ng Pilipinas. Para sa kauna-unahan ng Pilipinas, DZRH, lakay. Yung Christmas convoy na atin ito movement, back to base na sila, hindi na sila babalik doon? Correct lakay, back to base kahapon ang itinerary kasi dapat nila, parang Lawak Islands na yung susunod, pero hindi nila itinuloy dahil nga doon sa presensya ng China. At hindi lang to hindi lang Coast Guard na pinag-uusapan lakay, Chinese Navy. At nakita ng ating ito coalition. Dalawang barkong pandigera ng China ang nakita dyan, ha? Walang yan naman. Habang tayo lakay, medyo nag-iingat pa nga. Tayo natin basta-bastang gray ship ang pakawalan. Ito naman China. Sibilyan na lamang yung kanilang binabantayan. Navy ship pa nila yung ipinambuntot sa ating mga kababayan. Pero kung si General Browner ang tatanungin, mas gusto niya nga hikayatin pa yung mas maraming civilian organization at mga isda na maglayad sa West Philippine Sea. Siyempre, kailangan din ng additional security mula sa PCG at AFP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa, kaya Admiral Adacia ng Philippine Navy. Abay, huwag na kayo magpadala ng Navy ship doon, ha? Baka magmukhang kawawala yung barko natin pagka tapatan ng warship ng ng China. Daming bayan. Sandali lang het at ihabong natin itong special report ni Nicole Lopez, water cannon incidents, panibagong pambababa ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Aba, kinundena ng international community. Aba, sino ang kasama dyan, Miss Nicole? Kasama ang
ang Japan, US, European Union, kasama ang Russia. Mukhang nung lakay, nagpahayag ng kanilang pagkondina dito sa aksyon ng China. Nicole Lopez, please come in. Miss Nicole. Dalawang magkasunod na araw, dalawang magkasunod na pambobomba ng tubig. Ito ang mga panibagong pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong nakalipas lamang na weekend. Noong umaga ng Sabado, December 9, tinira ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nasa kalagitnaan ng resupply mission sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng BIFAR, karga ng BRP Datu Bangkaw, BRP Datu Sanday at BRP Datu Tamblot ang groceries at krudo para sa mga mangingisda nang bigla silang harangin ng Chinese Coast Guard Vessel 3305 at Chinese Maritime Militia Vessels. Dito na sila tinira ng tubig ng Chinese vessels, pero sa kabila nito'y itinuloy nila ang kanilang misyon at iginiit na teritoryo ng Pilipinas ang kanilang pinasok. Mariin naman itong kinondena ng National Security Council, American Ambassador to the Philippines Manny K. Carlson at Japanese Ambassador Koshikawa Kazuhiko, at sinabing inilagay ng China sa panganib ang buhay ng mga tao at kanilang kabuhayan. Pero hindi natapos dito ang mga pambubulin ng China dahil sinundan pa ito ng isa pang water cannon incident kahapon, December 10. Iniulat ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na binomba naman ng tubig ng China Coast Guard ang iba pang barko ng Pilipinas na nasa isang resupply mission din, pero papunta naman sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Tariela, partikular na tinira ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Cabra, Unaiza May 1 at ML Kalayaan na nasira na ang makina. Sa panayam ng 2x2 kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., ikinuwento nito na personal niyang naranasan ang pabobomba ng tubig ng China dahil sakay siya ng Unaiza May 1. Sinakyan ko po yung Unaiza May. Yung pong resupply boat natin. Kaya't naranasan ko first hand kung ano yung ginagawang pambubuli ng China. Kayo mismo ay na water cannon? Oo. Hindi lang po water cannon. Ilang beses kami kinat. No, yung paglayag namin na gano'n, ilang beses kinat dun sa harap ng Chinese militia at ng Chinese Coast Guard. At yun nga po, binangga po tayo. No? Binangga tayo ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Bronner, nakita niya ang hirap ng mga sundalong naghahatid ng supplies, maging ang mga nakaposte sa BRP Sierra Madre, kung saan siya rin ang unang hepe ng AFP na pumunta rito. So, tuloy pa rin. Kasi talagang kailangan po ng supply talaga ng mga sundalo natin. At nakita ko po yung kalagayan ng mga sundalo natin doon. Bagamat mahirap ang kondisyon doon, ay high moral naman sila. High moral sila. And in fact, no, nagdala tayo ng mga regalo galing kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pati yung Christmas greetings niya ay ibinahagi po natin sa mga sundalo. Tuwang-tuwa po sila. Personal na pumunta si Browner sa BRP Sierra Madre upang ihatidan niya ang mga pagbatit regalo mula kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong magpapasko at pinuri ang kanilang katapangan. Samantala, dahil naman sa dalawang insidente ng pambobomba ng tubig ng China, bumalik na lang sa El Nido, Palawan ang Christmas convoy na kinabibilangan ng mga sibilyan na pupunta sana sa ilang mga lugar sa West Philippine Sea. Layon sana nilang ibigay sa mga sundalo at residente sa Pag-asa Island ang mga nalikom nilang donasyon ng pagkain at iba pa. 3 araw gagawin ang Christmas convoy hanggang December 12 na may 40 volunteers, pero binuntutan na sila ng Chinese vessels kahapon ng hapon. Una rito, pinayuhan na rin ng National Security Council ang Christmas convoy na umiwas sa Ayungin Shoal dahil sa presensya ng Chinese vessels sa lugar bago sila maglayag. Sabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., pinayuhan na rin nila ang Christmas convoy na bumalik na lamang para sa kanilang kaligtasan, lalo pat mga sibilyan ang mga sakay nito. Matatandaan na makailang beses nang ginagawa ng China ang pambobomba ng tubig sa barko ng Pilipinas ngayong taon,
na naitala na sa 4 na reported incidents. Bilang tugon, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na dahil sa ginagawa ng China, lalo nang naging determinado ang Pilipinas na depensahan at protektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Patuloy niya ang pakikipag-usap niya sa mga kasundaluhan at defense officials na tiyakin ang kaligtasan sa kanilang mga misyon sa mga nakaposteng sundalo sa mga pinag-aagawang teritoryo. Samantala, sinabi ni Browner na patuloy naman ang usapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sabay na hinikayat ang mga mangingisda na pumunta sa mga teritoryong sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa DZRH Facts and Figures, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Nicole Lopez. Pero kung titignan mo yung video, Sister Ellie, Lakay. parang maingat din yung China Coast Guard. Hindi binobomba ng nakatutok ng tama dun sa sa barko. Parang pinapahaginan lang sa itaas at saka sa gilid. Ayan, hindi direct hit, kumbaga. Pero ito Lakay, yung pansin mo ba yung sa BFAR, nung una hindi nila tinututukan, pero nung nagtagal na, binomba na nila ng direkta. Mismo sa bangka na mismo. Oo, kasi Lakay alas 9 ng umaga. Buti hindi tumalsik. Hindi naman. Alas 9 ng umaga nagsimula nung Sabado. Alas 12 na, ongoing pa rin yung pagbobomba ng tubig. Hanggang hapon nga yata. Grabe. Ay, nako talaga. Ayan. So, babalikan pa rin lang pang mga reports. At para malayo ang marating natin mga kuya, mga atenga. Dapat kasi maroon din tayong makipagsabayan. Tingnan po ninyo ang Peerless Products Manufacturing Corporation. 60 years na pero hindi lang sila sumasabay. Consistent sila sa innovation na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga produkto ng Peerless ay champion na ilang dekada nang nagbibigay ng quality detergent products. Long-lasting bar na di agad natutunaw noong 1977 at nagtatagal ito ng 8.8 days underwater based sa product test. Purong powder detergent na walang halong chok noong 2004 at mabulang liquid detergent noong 2021. At hindi lang yan mga misis, mga lola. Ang Kala na mabangong detergent at Fabcon Enhanced Shampoo and Conditioners with collagen ay innovations din po nila ito. Dahil sa mga ito, kitang-kita na sumasabay sa panahon ang Peerless para i-improve ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy pinanindigan ang panatana tapat na walang katapat. Happy 60th anniversary, Peerless. May you have more years of success. Daming bayan. Oras, Sister L. 24 minutes after 9. Sister L. It's 9:30. Ay, Lola Felicidad, imbes na pag-usapan natin bonus, 13-month pay, regalo, ha? Abay, West Philippines ang napag-uusapan natin. At eto pa, ha? Meron tayong plaza report nga pala, Aling Felicidad. Mones. Flash Report. Flash Report! Nako, eto pa, grupong Piston. Magsasagawa ng tigil pasada sa December 14. Aba sa Huwebes. Kaugnay ng nalalapit na deadline para sa PUV Modernization Consolidation sa katapusan ng 2023. Yung gusto ng LTFRB na gawin silang kooperatiba na lang. Aris number 8, Christian Manyo, please come in. Christian. Lakay at Sister L, muli nga magsasagawa ng malawakang tigil pasada ang grupong Piston sa kumpirmasyon ni Modi Floranda, National President ng Piston, sa nagpapatuloy na conference. Ang transport strike ay sisimulan sa Huwebes at Biyernes o December 14 hanggang 15 at posible pang palawigin. Ito'y bilang patutuloy pa rin sa katakdang deadline sa December 31 ng taon ng consolidation na bahagi ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program, kung saan Lakay kasabay na ito ng Christmas rush,
sweldo at pagsisimula ng pagdagsa ng mga bibiyahe ngayong holiday season. Una nang sumugod ang grupo sa mababang kapulungan ng Kongreso noong nakaraang linggo para humingi ng suporta at manawagang ipagpaliban ang deadline, habang nanandigan naman ang Department of Transportation na tuloy ang deadline sa katapusan ng taon. Sigaw lakay ng grupong Piston ngayong umaga, basura ang PUV Modernization Program, ganun din ang mandatory franchise consolidation at December 31 na deadline dahil ito ang puto umano ay anti-poor at ito ang papatay sa kanilang kabuhayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Lakay. Ayan na. So, anong reaksyon ng LTFRB rito? Sa bagay, payag na sila ng modernization. Ayan, kita mo, nandyan ang mga jeepney ng Francisco Motors. Kaya lang yung consolidation, alam mo, ano kasi, gusto kasi ng gobyerno, LTFRB, kontrolin yung mga, yung mga, kumbaga prangkisa, isa o dalawa na lang ang kakausapin, magugulo itong mga piston, manibela, pasang Mazda, mga ganyan. Kaya gusto nila nga, yan yung sinasabi nila kanina, wala naman silang problema sa modernization, na ayusin yung kanilang jeep. Ang problema ay yung consolidation kung saan wala silang hawak na sariling prangkisa. Yun yung nagiging problema lang. Parang madali silang kontrolin. Halimbawa, may protesta sila, may reklamo sila dahil ginikipit sila, abay, tatakoy din sila ngayon. Isa lang kakausapin, hindi nakakausapin si Modi Floranda. Sino may mga leader dyan? Balbena, oo. Ayan na. So, yan na kayong abangan natin, Lakay. Dahil Luwebes Biyernes, may tigil pasada at titignan natin kung ano magiging reaksyon ng LTFRB dito. Pero ang binabanggit nila, Lakay, ni Secretary Bautista, sila naman daw ay nakahanda at hindi ganun kalaki yung epekto nito sa pampublikong transportasyon. Tsaka, di ba, Christian, sinasabi nila na parang just in case may magsasagawa ng tigil pasada, nakahanda ang mga libreng sakay. Libreng sakay, nakahanda yan na LGU kung saan gagawin nila yung mga ginawa nila nung mga nakaraan at nanindigan niya lang ang Department of Transportation tuloy ang December 31 deadline. Okay, maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay and Sister L. Flash Report. Flash Report! Nako, malupit tong text sa atin na isang admiral ng isang admiral Sister L, ha? Bakit, Lakay? Abay, sabi rito daanin na lang natin sa usapan. Huwag ipilit na sinusubo natin ang bansa sa gera, ha? Yan ang advocacy kunong kumandant ako dyan. Ayan, kasi maraming hawk sa government at nagpapasulsul sa Amerika. Sabi pa rito, sinasadya talaga nating mang-asar. Ayan, kaya tuloy tumatawala ang Vietnam, Malaysia at Taiwan. Lahat claimants din ng West Philippine Sea. Hinahayaan lang nila ang Pilipinas. Ayan, na maging bulldog nila. Ayan, against China. Ayan, parang attack dog. Ayan, at the end of the day, sila ang panalo. Kumita pa sila sa China. Oo nga, ha? Ayan. So, tama ka, Kuyang Admiral Sir. Ayan. Sabi nga natin, daan natin sa usapang diplomatic means. Hindi ganitong tama. Nangaasar pa kasi tayo, ha? Nagpapasulsul tayo. Ayan. Papasulsul tayo kay Uncle Sam. Yung mahirap Lakay, no? Kapag medyo maraming mga chu-chu-chu. Ayan. Siguro dapat nga kausapin natin ang Vietnam, Malaysia at Taiwan, Brunei, ibang claimants pa dyan. Magkaisa tayo, hindi yung tayo lang, ha? Tayo pinapain tayong sinusubo Ayan. Ano tayo mag-isa. Ayan. Kaya, ayan, tama. Pinagtatawanan lang tayo dyan. ABS-CBN. Hindi yan dong. Ito yan dong. You want war against China? Well, I'll tell you, even on the coast beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes. It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. So what I did was I was just being nice to them.
daming bayan. Kaya lang, sumobra naman yata, Dong. Hindi mo binalan si Sir. Ayan. Ayan na, tama po. Ayan na, tama ako yung Admiral, Sir. Ayan na, dapat huwag tayong papayag na gawing phone. Ayan. Huwag natin tayong magpagamit na tayong pain. Ayan, bait. Ay, nako talaga. Panibagong pangaras ng China sa West Philippine Sea at pagbaliwala sa pinagtibay na resolution ng Kamara laban sa illegal activity sa West Philippine Sea, kinundi na sa Kamara de Representantes. Mga ganyan-ganyan lang, pero yung pati AFP chief natin pupunta pa doon. Yan, siguro wala para makita ng personal, pero mukhang hindi po yata tama yun General Browner, sir. Ha? Napag-usapan ba ito ng maayos sa Secretary Gibo Teodoro, ha? Baka kasi kay may ma-trigger, Kaya nga, siya tayo nagpapasulsul kay Uncle Sam, baka mamaya magay tayo sa Ukraine, ha? Huwag naman sana. Oo, kita niyo yung mga kapitbahay natin, may claims din, hindi, mga sila lang kayo, parang, parang si Senator Manny Villar, ano pangalan nun? Mark Villar, tahimik lang. Ayan, makalma lang, cool lang, chill lang, Aris number 12 ba ng Milky Regional? Please kami, Milky. Nakayat Sister El ang pag-atake sa mga bangka ng BIFAR na nasa humanitarian mission ay paglabag sa international laws at umahamon sa soberenya ng bansa. Maring kinundinan ni House Speaker Martin Romualdez ang panibagong pangaharas ng Chinese Coast Guard sa 3 bangka ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Ipinapaalaran ni Romualdez sa international community ng Bajo de Masinloc ay nasa loob ng 370-kilometer exclusive economic zone ng Pilipinas na pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Nananawagan si Romualdez sa China, irespeto ang soberenya ng Pilipinas at itigil na ang kanilang mararahas na aksyon at resolbahin ang issue. Samantala, kinundi na rin ng House Speaker ang sinabi ni Wang Wenbin, spokesman ng Chinese Foreign Ministry, na nagbabasura sa House Resolution 1494. Matatandaan, pinagtibay ng Kamara ang resolusyon na mariing kumukundi na sa mga illegal na ginagawa ng China sa West Philippine Sea at humihimok naman sa gobyerno na ipagpatuloy ang ginagawa nitong pagdepensa sa teritoryo ng bansa at pag-iit na sundin ang 2016 arbitral ruling. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat naman ng Milky Regunan. Daming bayan. Ayan, ay nako. Ba't na di tayo tawag nito, compare notes sa sa mga claimants sa West Philippine Sea. Ayan, Thailand, Malaysia, ayan, Brunei, Vietnam, ayan. Huwag tayong magpapagoyo na ginagawa tayong pain, ha? Abay, siguro yun ang gawin natin. Di natin kaya. We cannot do it alone. Magmumukhang kawawa lang tayo dyan. Ayan, katulad niyan. Kawawa naman talaga tayo lang. Ayan nga, kinukundi na international community, pero hanggang dun na lang. Tayo napapahamak dyan. Kaya nga lakay, para every time na mayroong statement, parang okay. Kaya siguro, Mr. President, sir, bilang Commander-in-Chief, ayan, Secretary Dick De Leon, Secretary Anyo, at Secretary Gibo, Secretary General Omet, abay, siguro i-assess natin yung strategy natin dyan bago tayo mapahamak pa. Daming pagka ganyan ng ganyan, batiin na natin happy birthday. Sino yan? Si Mayor. Ayan. Mayor? Ayan, ang best friend ni Mayor Abby Binay. Ayan. Ay, Mayor Lani Cayetano, happy birthday, Mayora. Ayan. Abay, binabati ka ng dati mong boyfriend, ha? Yung nanaliga pa lang, nagbeka agad ng diamond ring. Ayan, si Senator Alan Peter Cayetano nga. May pa-diamond ring agad. Nga pala, ba't din natin masyado na rin si Senator Alan Cayetano sa Senado ngayon? Tahimik lang din siya. Ba't tahimik nakakabingi yung katahimikan, Senator Alan Peter Cayetano? Pakalalim naman, nakakabingi katahimikan. Ayan, Mayor Lani, binabatian ni Konsehal Raul Aquino, ha? Abay, meron na ba tayo dyan? At happy birthday din kay, Congresswoman na Janet Agarin. Abay,
Siya yata ang pupunta ng Pangulong Marcos mamaya. Ha? Maki-birthday ba kay Congresswoman Secretary Janet Garin? Bay binabati rin ni Dr. Liachon at Pau Chief President Rueda Acosta. BFF ba sila? Ewan ko lang kung BFF na sila. Hindi pa yata. Hindi pa. Happy birthday din Kuyang Diato Vincent, Kuyang Dick De Guzman, Kuyang Jean Lee at Chona Mendoza. Oy, Miss Naoka Lactao, birthday mo pala ha. At si dating BIFAR, yun. Di ba kasama ito si dating BIFAR Chief? Ayan, si Mr. Commodore Ed Gonix Gongona. Happy birthday, Mr. Ala ba tayong magalunggong dyan? At Mr. Mayor Nasser Hajirul. Binabati ng mga taga-Sandigan 82, Carlos Celadina, Jacqueline Recio, at Andrea Jean Balyeser ng Manila Broadcasting Company. Happy birthday. At siyempre, congratulations muna sa aming mga newly obligated brethren sa Teodoro Macalma Calolas Masonic Lodge na number 136. Congratulations, Kuyang Captain Owen De Vera at Jail Officer Omar Osma. Ayan, congratulations mula kay Worshipful Master Edwin Daes at Junior Warden Neil Alcaraz. Ayan, Senior Warden na pala at Junior Warden Rolly Masangkay. At para sa mga nagiging malilimutin mga misis, mga lolo, mga lola, abay sa mga employers po, huwag kakalimutan. Sana naman bago, huwag nyo nang paabutin pa ng December 24. Ibigay na po ang kanilang mga 13-month pay at bonus. Mga misis si Inday yung ating mga maid of honor dyan. Entitled din po sila ng 13-month pay mga misis. Huwag magiging malilimutin. Alam po namin na stress at kayo dahil sa patong-patong na problema. Ang daming gastusin, ang daming bayarin, ang daming reregaluhan. Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag Memo Plus Gold. Abay gaya si Professor Boy Benesa. Abay isineshare ang kanyang mga blessing. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri at napagtibay sa clinical studies. Ito po ay nakatulong para pagbutihin ang ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress, misis. O di ba, Lola? At para lagi tayong focus at mentally alert, ano man nating gawain, trabaho o kaya pag-aaral. Oy, Mama Nelly Valdez, good morning po. Kumusta po kayo? Manang Bing Adalin. At syempre para always sharp, mabilis ang isip, Mr. Cesar Lee, mag Memo Plus Gold. Mr. Michael is my guy. Ang Memo Plus Gold, mabibili po yan sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. At sa lahat ng mga nakakaalala, Sister L, ayan, pasalamatan na natin sila dahil nag-share sila ng kanilang mga blessings. Maraming salamat po. Masyado kayong marami kaya hindi po namin isa-isahin. Ayan. Oo, kasi every now and then lakay may dumarating At saka sabi, wag na ipagsabi lakay. Kasi baka marami hingin aginaldo. Pero thank you po sa inyong lahat. Oy, teka muna. Happy birthday na kay Customs Deputy Commissioner Benera Bakiran. From mga batang San Miguel Beer. Kala ko mga batang fundador. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:45. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Christmas is just around the corner. Wow, lungkot din ito, ha? Abay, sino bang reporter natin sa Davao? Abay, Malu, sino bang reporter natin sa Davao, ha? Si Jun Di Makutak. Jun Di Makutak, ha? Pakacheck nga si Pastor Apollo Kibuloy. Basta mukhang may malaking balita. Ayan. Wag mo nating i-double check muna natin. Timbre muna kay June.
Dong, Mr. President, anyari kay Pastor. Abay, sana'y hindi totoo ito, ha? Pero hindi kagandahan na Sister L. Ayan. Pero nagpapabot muna tayo ng pakiramay. Ayan, kay John Codornis at kay Pinky. Ayan, dahil yung kanilang eldest na si Lance Thomas ay na-aksidente po sa motorsiklo kahapon alas 3 ng madaling araw. Sa detalye po ng wake, ayan, antabayan na lamang po ang announcement mula sa pamilya mula kay John at kay Pinky. Ayan, panawagan mula sa ating HR, si Ma'am Ellen Fulido. Our condolences kay John at kay Pinky sa pagyaw ni Lance Thomas. Sandali lamang at andyan ba si Jun Di Mahotak, ha? Pero sandali lamang, i-congratulate ko lang muna itong mga newly elected officers ng Tuguegarao Masonic Class number 408. Congratulations sa Worshipful Master-elect Roy Taguba, Senior Warden-elect Emilito Torres, Junior Warden-elect Andrew de Austria, at ikaw palang Secretary ko yung Doming de Asis. Congratulations and good luck. At congrats din sa mga newly elected officers ng Katipunan Masonic Class number 489. Worshipful Master-elect Amiel Songko, Senior Warden-elect Jeff Pineda, at Junior Warden-elect Lord Alfred Wee. Ano ba naman to? Check lang daw ni June. Sige, ha? Bago natin i-flash report yan. Pero eto malungkot, ingat-ingat bukod sa COVID-19 mga misis, ha. Alam mo sa mall na pinuntahan ko kahapon na Sister L. Yes, lakay. Abay, ang dami naka-face mask. Ayan. At saka daming inuubo sinisipod-sipod. Kaya kaya wag ka muna hahalik sa akin, ha. Ayan. Wag ka muna hahalik sa akin, ha. Ayan, wag ka muna beso-beso, ha. Bawal mo ng beso-beso. Ayan. Yan din ang advice ng ni COVID boy. Ayan. Saka gawin daw lakay na Christmas party. Ayan, ingat-ingat, ha. Diba sabi ni Secretary Ted Herbosa, ha, sa mga Christmas party, mga crowded areas, sabi rin ng Pangulong Marcos, ayan, kung hindi naman kayo hirap huminga, magsuot ng face mask. Yes, at ingat din sa sunog. Naku, lakay, ayan ang sinasabi natin, diba? Naku, sad, nakakalungkot po yung mga ganito dahil magpapasko pa naman. Pero may sunog na sumiklab dyan sa Barangay Commonwealth, Quezon City, kung saan dalawa po ang sugatan. At lakay, ang daming bahay nito na 50. Wow, naku, Diyos ko po. Saan na sila mga magpapasko bahay niyan? ang natupok. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Marami dyan. Val Gonzales. Valentino. Val Bantag. Val Bantag. Val. Val. Yes, Mayor at Sister L. Proceed. Go. Umigit kumulang na 4 na oras ang inabot bago na pulang sunog na sumiklab sa Upper Nawasa, Barangay Commonwealth, Quezon City, na sumiklab bago mag-alas 3 kaninang madaling araw. 2 katao, Sister L at Mayor, ang nasugatan, kabilang ang 17 anyos na si Mark Eugene Ariaso na nagtamo ng sugat sa kanang bahagi ng hita, habang sugat sa kaliwang tuhod naman ang tinamo ng 47 anyos na si Seymour de Calay, isang lalaki ang tinuyog ng galit na mga residente dahil sa paniwalang ito ang gumawa ng sunog o nagsunog mismo sa kanyang bahay na marin naman nitong itinatanggi. Inakyat ng Bureau of Fire Protection sa 2 alarmang sunog bago naapula bago mag-alas 7 ngayong umaga. Sa pagtaya ng Quezon City Fire Department, aabot sa 50 kabahayan ang natupok ng apoy. Inaalam pa ng BFP kung anong tunay na pinagpulan ng sunog sa Upper Nawasa, Barangay Commonwealth, Quezon City. Ito ba yung, di ba may hinuling dyan, adik yata na ilang beses nang sinunog daw yung bahay, inattempt? Mukhang,
Nung nakalipas na ilang buwan daw kasi itong lalaking ito, nahuli din na nagtangka itong manunog sa kanyang bahay. Oo. At sa palagay ng mga residente... Naawat ng mga residente, naapula yung sunog, di ba? Correct, Sa pagtaya ng mga residente, ito rin yung pinagmulan ng sunog, pero tinatanggi naman nitong lalaking ito na tiniimbestigan ngayon sa barangay Commonwealth. Sa barangay Commonwealth na Mayor, doon iniimbestigan kung eto nga yung naging sanhi. Pero ang pinagmulan ng sunog doon sa kanyang bahay. Tinatanggi niya, Mayor Tinatanggi niya, kaya inaantay natin yung final report ng Bureau of Fire Protection. Pero yung pinagmulan na binabanggit sa official record ng Bureau of Fire Protection, Unit 7 Upper Nawasa. Yung bahay niya malapit dito pero hindi Unit 7. Kaya hindi rin tuwir ang kinukumpirma ng Bureau of Fire Protection kung itong lalaking ito na hindi pinapangalanan pa kung siya nga yung pinagmulan ng pagsiklap ng sunog kaninang bago mag-alas 3 ng madaling araw at napula 6:49 ngayong umaga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Pasalamat na lang tayo at walang namatay. Pero Diyos ko, saan pupunta, saan magpapasko itong mga kabayan nating nasunugan ng bahay? Nakakalungkot kasi 50 yan Kaya ingat-ingat po tayo yung mga kapitbahay natin, mga adik-adik dyan na hindi maganda ang ginagawa. Ayan, bantay na, pahuli nyo na lang kaya. Ayan. Maging observant sa paligid. Ayan. At sabi ni Kuyang Dado Melegrito, Kuyang, dati detective ang mga yan. Kaso defective na yata. From detective to defective. Real quick. Ayan. Kung may smaller version ng Francisco Motors tapos for private use, ang daming bibili niyan, lalo na kung below 1 million. Style jeep na pang private use. Ayaw ng mga taga-Toyota yan. Matatalo yung kanina Innova. Oo nga, tama ka, Dr. Ruel Aguila, ayan na pang negosyo, ayan. Yung Ibalakay parang ginagamit nila na service, di ba? Yes, actually, galing sa mga probinsya, lalo sa Southern Tagalog, yung mga jeepney nila na malaki pa sa bus, punong-puno ng kalakal, punong-puno ng nyug, mga gulay, mga ganyan, saging, ayan. At good morning, Kuyang Aman Tusino. Ayan, Merry Christmas. Kuyang Armando Abulong. Ayan, Kuyang Armando, chill-chill lang, nakihigaya ka kay Senate President Mig Subiri. Pauwiin daw yung Chinese ambassador dito sa atin. Baka gantihan din tayo, baka mas malala pa. Huwag, ayan. May nag-text din dito, bombahin din ng water cannon yung embassy ng China. Kung gawin din sa embassy natin sa China, abay chill-chill lang mga kuya. May nag-comment Bakalma lang. May nag-comment dito, hinahanap si Senator Robin. Papuntahin daw doon kasi di ba nag-jet ski sila. Nagpunta sila doon dati, di ba? Kasama. Hindi, sa Pacific Shoal ba yun? Sa Pacific Ocean yun doon sa Benham Rice. Oo nga, iba yun. Namimekos-mekos na ako. Iba yan. Hindi sa West Philippine Sea, doon sa Benham Rice. Ayan, good morning, Kuyang Ben Alegre, Uy, Noble June sa Maniego, good morning. At Kuyang second gentleman man sa Carpio, Abay, Nelson Yam, good morning, Berry, At Kuyang Gerard Ceballos at BJMP Chief, General Ruel Rivera. At daming Kuyang Moy Pagaduan. Ayan, good morning. Sabi niya, pakibati naman ang mga newly elected officers ng Alium Sepa Masonic Class number 453, Bungabon, Nueva Ecija. Worshipful Master-elect Kuyang Ken Anthony Malang, Senior Warden-elect Mark Joseph Santiago, Junior Warden Kuyang Moises Pagaduan. Aba! Ikaw pala ang Junior Warden-elect Kuyang Moy, ang onion magnate. Ayan. Mamaya na si Lotto King, si Edwin. Nantay oras, Ayan.
At nako, sabi ni Florante Rosales, sa Talipapa sa Karangalan, Barangay Manggahan, Pasig, Lakay. 61 to 63 pesos na ang kada kilo ng bigas. Naku, Diyos ko po. Mahal naman. Abay, Secretary Laurel, abay, kailangan gawan niyo ito ng paraan. At good morning ko yung Jojo Atienza. Ayan. Please join our fan channel mostly about the craft. Ano ba ito, ha? Ano itong project na ito ko yung Jojo? Ayan, mamaya malalaman natin yan. At yan na po, Aling Felicidad. Ingat-ingat po tayo, ha? Ayan. Ay, good morning kay Aaron Nocom. At siyempre sa mga taga-customs, ayan, Dr. Francis Cruz, Kuyang Orly Santiago at Rexa Kayanong. Pakibati naman ang mga elected officers ng Most Worshipful Roberto Pagotan Last number 282, Worshipful Master Crasius Pascual, Senior Warden Jesse Chris Santos at Junior Warden-elect Eric Lasso. Congratulations mula kay Kuyang Orly Santiago. Bilis naman ng oras. Ingat-ingat po tayo mga misis, ha? Ayan, red alert guide sa Quezon City, ha? At dabig tinatawa ng COVID. Baka mahipang ka naman sa mga hangin dyan, ha? Sabi ni Mayor Joya Belmonte, ingat-ingat po tayo, ha? Ayan, at lalo po sa mga may mga sakit, ayan, abay, magsuot po tayo ng face mask para safe, ha? Mga lolo, mga lola. Siyempre, Stevie Wonder, ha? Ayan, Stevie Wonder ba to? Sinong kumanta yan lang? Baka namin mekos Jose Feliciano. Ayan, Joe Feliciano. Gusto natin merry ating Christmas. Ayaw nating may magkakasakit, ha? Ayaw nating binubuli tayo, ha? Ayan. At siyempre, ayaw nating nadudukutan at nasusunugan. Kaya ingat-ingat, stay safe. At yan po ang kabayan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe, God bless. Hi Mama Yoli, love you ma. Ba't ganyan damit mo daw, hindi daw pantay? Ayan. Ganun talaga lakay. Style po yan. Ganun ba style niyan? Ayan, tanggalan pa daw na isang botones. Ayan, kasi lakay kapag ganun, board yung simpleng ganun lang. Ganun dapat ba? may ganyan. Ayaw ni parang manding bahakan ng yung style. At saka si Kuyang Biong Garing. Ayan, na broadcaster pala sa radyo natin ngayon. Victoria Oriental Mindoro. Sa Oriental Mindoro lang tayo. Miss May Binaon Operation Tulong, susunod na. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Prospero.